Magandang umaga po sa bawat isa at muli ho, welcome po sa Sunday morning worship service dito sa Jesus Christ Baptist Church. Tayo po ay nagagalak sa Panginoon na tayo po ay may pagkakataon upang magsama-sama at sambahin ang ating Diyos na sa atin ay tumubos. Ilan ho muna mga announcements and reminders, particularly sa ating mga kapatiran ho dito sa JCBC. At pagbati ho muna sa atin hong mga panauhin, naimbitahan ho ng Gahete family na nasa Isabela. Amen? At ito ho ay mag-ina na galing ho sa San Jose del Monte sa Luzon. Gusto nating i-welcome si Ate Ruth and then si Kuya Roy Sestoso. Ate Ruth Sestoso, then yung si Kuya Roy nandun pa yata sa labas. So welcome po sa Jesus Christ Baptist Church. Sana hindi ito yung unat huli kundi unat simula na tayo ay makapagsama-sama sa pagsamba at paglilingkod sa Panginoon. Meron pa ho bang first time? Yung iba ay pagbabalik. At muli ho, salamat ho sa mga nag-pray at sa naging maayos ho na biyahe. After 6 years? 6 years ba? 5 years. After 5 years, muling nakauwi ho ang aking kuya, si Brother JJ Jose, si Sir Manilin Jose, at si Israel at si Iya. Ayan. So, yung anak namin, si Lia, yung anak nila ay si Iya. Okay, so parehong cute. So, purihin ang Panginoon. Salamat ho at sila ay safe na nakarating. And also, we would like to greet ang mga magdiriwang ng kaarawan ngayong linggo. Si Samuel Vincent Alak. Nandito ba ang Alak family? Wala pa. So, advance happy birthday. And then also, sino magbe-birthday sa June 14? Nasaan yung magbe-birthday sa June 14? Ayun! Si Ate Hashana. Tama? Happy birthday, Sister Hashana. June 4. Mag-iilang taon ka na? Magpo-14. Ayan. So, purihin ang Panginoon. So, advance happy birthday. Meron pa bang magbe-birthday ho ngayong linggo? Para ma-schedule ho namin yung mga meriendang hindi. Hindi. Wag ho kayo mag-alala. Hindi namin kayo pupuntahan. Meron ho ba? Meron ho ba? Magbe-birthday ngayong linggo? Ha? Sino? Sister Ava? June 5th. Bakit hindi mo itinataas ang kamay for Lance? Sister Ava, June 15. Advance happy birthday po. Purihin ang Panginoon. So welcome at purihin ang Diyos. Salamat po at kasama namin kayo at sa pagsamba sa Panginoon. Okay, mabilis ho, mga announcements ho para sa ating gawain. Next Sunday ay syempre, una sa lahat, it's the Lord's Day and we will come together to worship God. Pero a little bit extra special because it is also Father's Day. So mga ama ng tahanan, even kahit hindi Father's Day, inaasahan ng mga ama ng tahanan na nasa church. Amen? Lalo't higit sa next Sunday, Father's Day, I would like to encourage yung mga kapwa ko ama, mag-invite tayo ng ibang tatay. Mag-invite tayo ng ibang tatay. At hindi lang tatay, yung kanilang buong pamilya, i-invite ho natin. And as we've been always doing every year, we will give a small token of appreciation sa mga ama ng tahanan at ipagpipray natin sila, ipagpapasalamat natin sila sa Panginoon. And with that being said, sabi ko extra, a little bit special, dito tayo magtatanghalian next Sunday. Amen? So please clear your schedule sa tanghali. Dito tayo magsasama-sama, magsasalo-salo sa Father's Day. Brother Paul, bakit nung Mother's Day wala? Well, walang magagawa. Mas pogi kami. Amen? Hindi, biro lang. Naging extra special lang ho dahil nandito rin ho yung aking kuya. So dito tayo magtatanghalian next Sunday at nawa ho ay patuloy natin na maluwalhati ang Panginoon maging sa mga pagsasalo-salo po na yan. Next, last na announcement po natin, August 26, Lord willing, ang ating Inter-Church Sports Fellowship with JCBC Pandi. So pag-pray ho natin, makatagpo tayo ng venue and ang ating uniform is on the go. Brother Paul, makakapaglaro ba kahit walang uniform? Yes, makakapaglaro kahit walang uniform, pero mas mafe-feel mo kapag ikaw ay naka-uniform. Hindi required, huwag niyo sanang isipin na sapilitan ito, hindi ho, pero kung kaya, kung gusto niyo ho, pwede. And please be in communication with Brother Chad or Brother Daryl at pwede rin kayo magtanong sa akin patungkol sa mga bagay ho na yan. Dun sa ating mga group chats ay nahandoon yung sizes and design ng atin hong magiging uniform sa ating sports fellowship. Okay, so August 26 po yun. June 12 holiday, I believe June 16 holiday din. Kung gusto nyo magplano ng mga fellowship, ay holiday po yung mga dates po na yan. Okay, ayun ang ating mga announcements and reminders. May fellowship ba ang young people mamaya? Wala. Okay, so walang fellowship mamaya mga young people. So muli ho, patuloy natin mag-pray ang bawat isa, ang ating mga kapatiran, ang kalusugan ng bawat isa,
ay patuloy natin ilapit sa Panginoon. At lalo't higit ngayon, tayo dadako ho sa ating gawain ng pagsamba. Mga kapatid, kagaya ng ating napag-aralan kanina sa ating Sunday School, there must be a sense of seriousness and awe sa ating pagsamba. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, kung meron 2 o 3 na natitipon sa kanyang pangalan, hindi siya malayo. Naririto siya. At nawa, patuloy nating paalala natin sa ating mga sarili na ang Diyos ay kasama natin sa gawain ng pagsamba. And akin hong aasahan ng mga magulang na patuloy niyong papaalalahanan ang mga bata na sila ay mag-behave ng maayos at pilitin at disiplinahin sila na mag-behave ng maayos sa panahon ng ating pagsamba. Para ho diyan, tayo ay magkakaroon ng paghahanda sa pagsamba, ilang sandali ng tahimik at personal na pananalangin sa Panginoon upang hingin natin ang tulong at gabay ng Diyos para sa ating pagsamba sa Kanya, and then we will open in a group prayer. Tayo po ay manalangin. Manalangin po tayo. Panginoon naming Diyos, sa aming Ama sa langit, kami po ay patuloy na nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo, sa iyong napakadaming kabutihan sa amin. Salamat, O Diyos, sa dakilang kaligtasan na pinagkaloob mo sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. At salamat din, O Diyos, sapagkat ikaw ang nagbukas ng aming mga mata upang makita namin si Jesus, upang kami ay sumampalataya kay Jesus. Dahil walay sa iyong biyaya, Panginoon, kami mananatiling nasa dilim. Salamat, O Diyos, sa iyong kahabagan. Salamat, O Diyos, sa pagpapatawad mo ng aming mga kasalanan sa pamamagitan ni Kristo. At salamat sa katiyakan ng buhay na walang hanggan sa mga tunay na sumasampalataya sa Kanya. Panginoon, tulungan mo kami na lumakad sang-ayon sa katotohanan na ito na aming sinasampalatayanan. Nawa ang aming mga buhay ay patuloy na maging palamuti sa Ebanghelyo ni Kristo. At Lord, kami po ay nagmamakaawa sa iyo. Sa sinumang naririto, O Diyos, na wala pa sa pananampalataya kay Jesus. Lord, maraming mga bata na naririto, mga anak ng mga mananampalataya na hindi pa tunay na sumasampalataya kay Kristo. Lord, maawa ka po at magligtas. Lord, mahabag ka sa amin. Ang bawat bahagi ng gawain na ito, Panginoon, ay tunay nga na makapagbigay nawa ng luwalhati sa iyong pangalan. Sa aming pag-aawitan, pananalangin, pagkakaloob, at sa aming pagpapailalim sa otoridad ng iyong salita sa pangangaral nito. O Diyos, sa lahat ng ito nawa ay maging mabangong samyo sa iyong harapan at pag-aalay ng aming mga sarili bilang haing buhay, banal at kalugod-lugod sa iyo na siyang katampatan naming pagsamba. O Diyos, saliksikin mo kami sa anumang kasalanan, sapagkat malinaw ang iyong salita. Kung piniingatan namin ang kasalanan sa aming mga puso, hindi mo kami pakikinggan. Panginoon, wala kaming pwedeng itago sa iyo. At salamat sapagkat kay Kristo ay may kapatawaran. Kaya, O Diyos, saliksikin mo kami. Ipakita, paalala mo sa amin, O Diyos, sa mga panahon at mga pagkakataon na kami nagkasala sa iyo. Anawa, O Diyos, sa biyaya mo kami ay tunay na magsisi. Samahan, tulungan mo kami, O Diyos, at paalala mo sa aming lagi na hindi ka malayo, na ikaw ay kasama namin sa pagsamba na ito. Dalangin namin itong lahat sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Basta po tayong lahat at tayo po'y umawit sa Panginoon. Tayo po'y umawit sa Panginoon. Awitin po natin, Tanging ang Dugo ni Kristo. May makalilinis ka sa karumihan ng puso ko at hugas sa sala, tanging ang dugo ni Kristo. Palong ng pag-asa,
Tayo po ay manatiling tayo para sa ating pagkakaloob. Para po sa ating pagkakaloob, atin pong basahin ang ating mga talatang basihan sa ating pagkakaloob mula sa aklat ng 2 Korinto, Kapitulo 9, talata 6 hanggang 8. Sabay-sabay po nating basahin. Ready? Read. At ito ang ibig kong sabihin, ang nagtatanim ng kaunti ay kaunti rin ang aanihin. At ang nagtatanim ng marami ay marami rin ang aanihin. Ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi nangihinayang o napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang masayang nagbibigay. Kaya ng Diyos na pagkalooban kayo ng masaganang pagpapala sa lahat ng bagay, upang maging masagana kayo sa lahat ng uri ng mabuting gawa, habang pinupunan ang lahat ng inyong mga pangangailangan sa tuwina. Tayo po'y manalangin. O Diyos naming dakila, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, lubos-lubos po kaming nagpapasalamat at nagpupuri sa iyo, Panginoon, na muli kami po'y pinagkalooban mo ng buhay ngayong araw na ito. Salamat, Panginoon, sa iyo sa kalakasan. At salamat, Panginoon, dahil muli kami na iyong mga mananampalataya ay tinipon mo sa iglesyang ito upang kami sama-samang sumamba sa iyo, Panginoon. O Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa araw-araw na iyong paggabay po, Panginoon, sa amin. Tunay nga na ang iyong biyaya ang siyang umahawak sa aming buhay sa araw-araw, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa iyong patuloy na pagsustina sa aming mga pangangailangan sa araw-araw. O Diyos, salamat din po dahil alam po namin na bagamat may mga kabigatan, suliranin kami mga kinaharap sa araw-araw, alam namin, Panginoon, na hindi kami pinababayaan ng biyaya mo, Panginoon. Lord, salamat po, higit sa lahat, dahil sa iyong pag-ibig na ipinakita mo sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Jesucristo, na siya ang namatay upang tubusin kami sa aming mga kasalanan. Ang mga kasalanan na kailanman ay hindi namin kayang pagbayaran. Mga kasalanan na nararapat para sa walang hanggang kamatayan. O Diyos, salamat po. Hindi kami karapat-dapat sa habag mo. Hindi kami karapat-dapat sa biyaya mo, Panginoon. Pero salamat dahil tunay na dakila at kamangha-mangha ang pag-ibig mo sa amin, Panginoon. O Diyos, sa lahat po ng iyong kabutihan, sa lahat ng iyong mga biyaya na aming nararanasan sa araw-araw, hayaan mo kami, Panginoon, na maghandog ng aming mga pasasalamat sa iyo, Panginoon. Patuloy mo nawa na siyasatin ng aming mga puso. Nawa ay matagpuan mo ang aming mga puso na mayroong tunay na kagalakan at pasasalamat sa iyo sa aming mga ipagkakaloob. Nawa, ibigay namin ang aming mga kaloob, hindi sapagkat mayroong kaming pangangailangan, hindi sapagkat mayroong kaming mga kahilingan sa iyo, Panginoon, hindi ito mga dahilan, kundi ito'y aming pagsamba sa iyo, Panginoon. Nawa, tanggapin mo ang lahat ng ito na mabangong samyo sa iyong harapan na makapagbigay kami ng kalwalatian sa iyo. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis at mapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen.
Tayo po ulit tumawad sa Panginoon. Awitin po natin, Turn Your Eyes Upon Jesus. Oh, soul, are you weary and troubled? No light in the darkness you see. There's a light for all. Look at the Savior. A light for all, haunted and free. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the days of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. True that into life everlasting, we pass and we follow Him. Over us see no more after for more than conquerors we are. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the days of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. His word shall not fail you, He promised. Believe in it, all will be well. Then go to a world that is dying, His perfect salvation to tell. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the days of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Tayo po'y magsayong lahat para po sa ating pagbasa sa salita ng Diyos. Magandang umaga po sa atin lahat, sumahati nawa ang habag at biyaya ng Panginoon. Para po sa pagbasa ng kanyang mga salita, magmumula po sa aklat ng Galacia, Kapitulo 3, talatang 1 hanggang 14. Sabay-sabay po nating basahin. Ready, read. Nasisiraan na kayo ng ulo, mga taga-Galacia. Sino ba ang gumayuma sa inyo? Maliwanag na ipinahayag sa inyo kung paanong ipinako si Kristo sa krus. Sagutin nga ninyo ito. Tinanggap ba ninyo ang Espiritu dahil sa pagtupad ninyo sa mga hinihingi ng kautusan o sa pamamagitan ng pananampalataya sa narinig ninyong ebanghelyo? Talaga bang nasiraan na kayo ng ulo? Nagsimula kayo sa Espiritu at ngayon nais ninyong magtapos sa sariling pagsisikap. Wala na bang halaga sa inyo ang mga pinaghirapan ninyo? Tiyak kong mayroon. Ipinagkaloob ba ninyo sa Diyos Espiritu at gumagawa ba siya ng himala sa gitna ninyo dahil sa mga gawa ninyo ayon sa kautusan o dahil sa pananampalataya ninyo sa inyong narinig? Tingnan ninyo si Abraham.
Sumampalataya siya sa Diyos, kaya't siya ay itinuring na matuwid. Kaya't dapat ninyong maunawaan na ang mga sumasampalataya ang mga tunay na anak ni Abraham. Sa simula pa ay ipinakita na ng kasulatan na ituturing ng Diyos na matuwid ang mga hintil sa pamamagitan ng pananampalataya. Nang una pa man ay ipinahayag na ng Ebanghelyo kay Abraham nang sabihin, sa pamamagitan mo ay pagpapalain ang lahat ng mga bansa. Sumampalataya si Abraham, kaya't siya ay pinagpala. Kaya't ang mga sumasampalataya ay pinagpapalang kasama ni Abraham. Nasa ilalim ng sumpa ang lahat na umaasa sa mga gawa ng kautusan, sapagkat nasusulat, sumpain ang hindi tumutupad sa lahat ng nakasulat sa aklat ng kautusan. Maliwanag na walang sinumang itinuturing na matuwid sa harap ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan. Ang kasulatan ay nagsabi, ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Subalit ang kautusan ay hindi nakasalig sa pananampalataya. Sa halip, sabi nga ng kasulatan, ang tumutupad sa mga hinihingi ng kautusan ay mabubuhay sa pamamagitan nito. Subalit si Kristo ay isinumpa para sa atin at tinubos niya tayo mula sa sumpa ng kautusan. Ayon nga sa nakasulat, sumpain ang bawat ibinibitay sa punong kahoy. Tinubos tayo ni Kristo upang ang pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay ipagkaloob din sa mga hintil sa pamamagitan ni Kristo Jesus at upang sa pamamagitan ng pananampalataya ay tanggapin natin ang Espiritu na siyang ipinangako. Amen. Pagpalain ng Panginoon pagkabasa ng kanyang mga salita. Maaari na po tayong isiupo. Tayo po'y dadako sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. O noong June 3, kung di ako nagkakamali ho ng tanda, ay pumutok ang balita na pumutok ang Mount Canlaon. At higit sa malamang, ito ho ay nahagip na ho ng karamihan sa atin at laman ng maraming mga balita araw-araw. Well, libo-libo ang inilikas o libo-libo ang apektado dahil sa pagputok ng bulkan at hindi lamang mga tao kundi maging mga hayop. At hindi lamang ang pagputok mismo ng bulkan kung hindi ang mga abo na ibinuga nito at nung umulan pa ay naging lahar na naging problema sa marami. Mangyak-ngyak ang napakaraming mga magsasaka at mag-aalaga ng mga hayop sa probinsya na yun sapagkat sa matinding dulot at epekto ng pagputok ng bulkan. At sangayon sa isang balita, isa pa sa malaking problema na dulot ng pagputok ng bulkan na ito ay namangamba o natatakot ang maraming mga tao na uminom ng tubig sapagkat maaaring nakontaminado na ng sulfur ang tubig na kanilang iniinom. At kung ang tubig ay nahuluan na ng sulfur, ito'y delikado sa kalusugan at maaari magdulot ng maraming problema at maaari itong makamatay. Now, kaya ko sinabi ho iyan mga kapatid, mga kaibigan, sapagkat kung delikado na ang tubig inumin ay haluan ng lason at haluan ng hindi magandang bagay, merong isang bagay na never nating dapat haluan. Walang iba kung hindi ang ebanghelyo ng kaligtasan. Nagsimula ho tayo last May in preparation for our anniversary na ang ating naging tema ay United in the Gospel. And I decided na ituloy ang pag-aaral sa ilang mga bagay patungkol sa ebanghelyo upang i-address ang ilang mga napapansin ko ho na katanungan at concern ng ilang mga kapatiran at umaattend dito sa ating church about the gospel of our Lord Jesus Christ. Ang paghahalo ng anumang bagay sa ebanghelyo, particularly ang paghahalo ng gawa upang maligtas ang isang tao, ay isang bagay ng makamangmangan, isang offense sa Panginoon at pagpipilipit ng ebanghelyo. Ito ho
ang katotohanan na pag-aaralan natin ngayong umaga. Bago tayo magpatuloy, tayo muna ay manalangin. Panginoon Diyos, aming Ama sa langit, salamat po o Diyos sa iyong biyaya, sa iyong katapatan, sa iyong kabutihan. Na lahat ng ito o Diyos, hindi kami karapat-dapat. Kundi ikaw ay patuloy na sumasagana, patuloy na nagiging mabiyaya sa bawat isa sa amin. Lord, salamat sapagkat pinakita mo ang iyong pagmamahal sa pamagitan ng pagbibigay ng iyong bugtong na anak na sa amin ay tumubos, nagbayad ng aming mga kasalanan doon sa krus, at sa ikatlong araw siya'y nabuhay muli, na siyang aming kaligtasan. O Lord, tulungan mo kami sa pag-aaral namin ng iyong salita ngayon. Walang sino mang maitaas kundi ang iyong pangalan lamang. Ang iyong katotohanan ang siyang umalingaw-ngaw at marinig na patuloy sapagkat ang iyong katotohanan ang magpapalaya sa amin, ang iyong katotohanan ang magpapatatag sa iyong mga mananampalataya. Nawa, O Diyos, gamitin mo makapangyarihan ng iyong salita upang patuloy kaming hubugin, hamunin, at tawagin sa kabanalan ng pamumuhay sa araw-araw. Lord, ikaw rin po nawa ang mahabag sa mga wala pa sa pananampalataya kay Kristo. Magligtas ka, Panginoon, ng mga hindi pa mananampalataya. Lahat ng ito'y dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Again, ang pinakamensahe natin ngayong umaga ay ito. Adding works as a prerequisite to be saved is perverting the gospel, an offense to God, and a great foolishness. Ang pagdadagdag ng gawa o pagsunod sa kautusan upang maligtas ay pagpilipit ng ebanghelyo. Ito ay paglaban sa Diyos at ito ay isang dakilang kamangmangan. Noong aking chinek ho ang petsa, it was 6 years ago nung pinag-aralan natin ang buong book ng Galatians. At nung tayo ay nag-aral nito, at least para ho sa akin, ay lalong naging matibay ang katotohanan na ang kaligtasan ay purong-purong biyaya lamang ng Panginoon. At nais ko hong bigyan ng pansin ang katotohanan na ito sapagkat ang katotohanan ng kaligtasan ay biyaya lamang ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya ay madalas na misrepresent or na misunderstood ng marami. Ang iba ay nagsasabi na ito daw, ang katuruan daw ng the salvation is by grace alone, through faith alone, in Christ alone, ay nagbibigay daw ng lisensya sa iba upang mamuhay ng may kasalanan. Ganun pala. Manampalataya lang ako kay Jesus, ligtas na ako, at ang kaligtasan na hindi maaaring mawala, then pwede na akong mabuhay sa kaparaanan na gusto ko. Kung yung naalala, last Sunday pinag-aralan ho natin mula sa 1 John na hindi maaari ang kaisipan na ito. Let's just go back sa 1 John, sa mga main points na pinag-aralan natin. 1 John chapter 1 verses 1 to 10. Pinag-aralan natin yung faithful gospel. Gaanong katapat ang ebanghelyo sa amin ni John. Nakita namin ito, naobserbahan namin ito, narinig namin ito, nahawakan namin ang salita ng buhay. Walang iba kung hindi si Kristo. And then napag-aralan natin yung faithful benefit of the gospel. What a wonderful benefit ng gospel. Ang sabi ni John, if you really believe the gospel, you have fellowship with us, and our fellowship is with the Father and with the Son. We have true fellowship with the triune God if we believe the gospel. Meron tayong tunay na pakikipag-isa sa Diyos at meron tayong pakikipag-isa sa lahat ng mga mananampalataya before and kasalukuyan at sa hinaharap ng mga sasampalataya sa Ebanghelyo. There is that sweet mystical fellowship, communion ng lahat ng mga nakay Kristo. And then lastly, number 3, pinag-aralan natin last Sunday, the faithful life that the gospel produces. Ang tapat na buhay na nagiging bunga ng ebanghelyo. Basahin lang ho natin sa 1 John chapter 1 verse 5. And let us read in Tagalog. Ang sabi ay ito, ang Diyos ay liwanag at sa Kanya'y walang anumang kadiliman. Ito ang mensahe na narinig namin mula sa Kanyang anak na siya naman naming ipinahayag sa inyo. Ano daw? Ang Diyos ay liwanag at wala nang anumang kadiliman sa Panginoon. Verse 6, kung sinasabi nating may pakikipag-isa tayo sa Kanya, at muli, yung pakikipag-isa sa Diyos
ay dahil sa pananampalataya sa Ebanghelyo. Kung sinasabi natin na meron tayong pakikipag-isa sa Kanya, subalit namumuhay naman tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi isinasagawa ang katotohanan. That means ang profession mo na meron kang faith kay Kristo ay nawawalan ng katotohanan at lumalabas na kasinungalingan lamang kung ang lakad mo ay kontradito. Kung ikaw ay namumuhay sa kadiliman, hindi ka totoong mananampalataya ni Jesus. Ang sabi pa niya sa verse 7, ngunit kung tayo'y namumuhay sa liwanag, tulad niya na nasa liwanag, may pakikipag-isa tayo sa isa't isa. Ang dugo ng kanyang anak na si Jesus ang naglilinis sa atin sa lahat ng kasalanan. Please take note, hindi yung paraan ng pamumuhay ang nagliligtas. Ang paraan ng pamumuhay ang ebidensya ng kaligtasan. Ang paraan ng pamumuhay ang ebidensya na ikaw nga ay nalinis at patuloy na nililinis ng dugo ni Kristo. Hindi yun prerequisite para ka maligtas. Ito'y ebidensya ng kaligtasan. So hindi po pwede na isipin o sabihin na once saved, always saved, and then bahala ka na mamuhay sa kaparaan na gusto mo. Hindi yun ang tinuturo ng salita ng Diyos. Gusto mong magkaroon ng assurance ng salvation? Gusto mong matiyak na totoo ang sinasabi mong ligtas ka? Tingnan mo ang iyong lakad. Tignan mo ang iyong pamumuhay. Ito ba ay palapit ng palapit sa Panginoon? Now, pupunta tayo sa Book of Galatians na ating pag-aaralan ngayong umaga, particularly sa chapter 3. Ang Book of Galatians ay may tuturing nating emergency letter. Para bang may emergency, yung isang tao ay nalunod, hindi na siya humihinga, kailangan ng CPR, kailangang maagapan, daglian, sapagkat ang pinakapuso ng Kristyanismo ay inaatake ng huwad na mga mangangaral. May mga dumating na ang tawag sa kanila ay Judaizers. Sa Acts chapter 15, masusumpungan natin sila na kung saan sinasabi nila na kung ang mga nagpapakilalang mananampalataya ni Jesus ay hindi magpapatuli at hindi susunod sa kautusan, hindi sila maliligtas. In short, let me put this way, hindi nila ikinakaila si Jesus, pero dinadagdagan nila. Jesus plus the gospel plus circumcision, the gospel plus obeying the commandments, and then you will be saved. Kung naalala ho, nung first Sunday ng May, pinag-aralan natin ang no other gospel. Walang ibang gospel. Walang ibang paraan ng kaligtasan. Hindi marami ang paraan ng kaligtasan. And then mamimili lang tayo kung ano ang lapat sa ating panlasa. No, there is only one gospel. Kaya nga ang paalala ni Apostol Pablo sa Galatians 1 verse 8, but though we or an angel from heaven preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed. Mga kapatid, mga kaibigan, let this be clear. Ang ating basihan, ang ating sukatan ng pinangangaral ng iba na paraan ng kaligtasan, kung ito ba ay lapat sa pinangaral ng mga apostol. Ang sabi niya sa verse 9, as we said before, so say I now again, if any man preach any other gospel unto you than that which ye have received, let him be accursed. Because yun yung nangyayari sa Galatia. Again, Galatia is a province na kung saan maraming mga lugar at maraming mga churches, at itong mga Judaizers ay nagpaasok ng maling doktrina. Kaya ang sabi ni Pablo, kami man o anghel, mangaral ng ibang ebanghelyo, huwag kayong maniwala. At siguro sasabihin ng mga tao, amen, tama yun, Apostol Pablo. And then at saka niya binigay talaga sa kanila, sino mang tao ang mangaral ng ibang ebanghelyo. Dahil meron ngang mga taong nangangaral ng ibang ebanghelyo sa province of Galatia. At namamangha si Pablo na tila baga ito ay dagli ang umi-epekto, nag-i-infect sa mga churches. And on the very passage na ating binasa, pinagpatuloy ni Apostol Pablo ang kanyang effort na bantayan ang ebanghelyo, tawagin sa pagsisisi ang mga taga-Galatia in a very, let's say, shocking words.
Hindi politically correct. At actually, yung translation sa FSV ay medyo, parang ayokong lumabas sa bibig ko. Kung napansin yung translation sa Tagalog kanina, nasisiraan na ba kayo? Sinong gumayuma sa inyo? Look at these words. Ang sabi ni Pablo, ang paniniwala sa mensahe ng mga Judaizers is tantamount sa para kayong nababaliw. Wala sa tamang pag-iisip. Okay, kung sakali man na sasabihin nyo, hindi, Apostol Pablo, mga edukado kami, nasa tama kami pag-iisip. Well, sinong gumayuma sa inyo? Sino nag-focus sa inyo? Para maniwala kayo sa pilipit na ebanghelyo. Ganun katindi. So hindi ito maliit na bagay. Hindi ito magaang na bagay. Ito ay napakaseryoso. Ito ay may kinalaman sa puso nga mismo ng Kristyanismo. Walang iba kung hindi ang gospel. So ang atin kung pag-aaralan ngayong umagang ito, why is it foolish to add works to the gospel? Why is it foolish to add works to the gospel? At sa verses na ating binasa, meron tayong 9 na punto. Huwag kayong mag-alala, 4 lang ngayon. 5 sa susunod na Sunday. So tingnan natin, number 1, mula sa verse 1, Galatians chapter 3, verse 1. Bakit kamangmangan? Sorry po sa salita, pero ito'y totoo. Bakit kabaliwan? Nasusubukan mong haluan ng iyong sariling gawa. Nasusubukan mong, hindi ba pwede, Brother Paul, na si Jesus at ako, pati yung pagsunod ko, aasahan ko rin yung pagsisimba ko, pagpapakabait ko, pagtatapat ko, na hindi ba may parte rin ako para sa kaligtasan? Bakit kamangmangan? Bakit kabaliwan? Bakit hocus po? Scam! Pag ikaw ay naniwala dito, number 1, because of the clear presentation of the gospel of Christ. Because of the clear presentation of the gospel of Christ. And we translate it this way, dahil malinaw ang ebanghelyo, hindi malabo. Malinaw ang pangangaral ng mga apostol. Ang sabi niya sa verse 1, sabi ni Pablo, "Oh, foolish Galatians, what bewitched you? That ye should not obey the truth, before whose eyes Jesus Christ hath been evidently set forth, crucified among you." Sino ang nangulam sa inyo? Sino ang nagmagic sa inyo para kayo ay hindi sumampalataya sa katotohanan? Na si Jesus nga ay nahayag talaga sa inyong harapan. Evidently, clearly, Christ is set forth. Inilatag sa inyong harapan na si Jesus ay namatay para sa mga kasalanan. Sa isang translation, sa Young's Literal Translation, Galatians 3:1, ang sabi, "Oh, thoughtless Galatians." Sorry, pero ito yung ganun katindi. Hindi kayo nag-iisip. Hindi kayo nag-iisip. Who did bewitch you not to obey the truth, before whose eyes Jesus Christ was described before among you crucified? Described, inilatag, dineclare, ipinahayag. Maliwanag na ipinahayag sa inyo kung paano ipinako si Kristo sa krus. Again, mga kapatid, ang gospel ay nagsusumigaw. It's not by works. Ang krus ni Kristo ay naghuhumiyaw, hindi sa sarili mong gawa. Ito ay maliwanag. It is borderline being crazy na isipin na ang ebanghelyo ay pwedeng haluan ng gawa ng tao. Ang pinakakatotohanan, the very truth ng krus ni Kristo ay sumisigaw ng ideya na pwede mong iligtas ang iyong sarili. O meron kang bahagi para sa co-contribution, para sa Di ba pag dumaan ng graduation, anong isang tanong ng mga magulang ng mga graduate? May contribution. May babayaran ba? May contribution ba? May bahagi ba ako? May lalabas ba sa aking pera para magtuloy-tuloy ang graduation mo, anak?
May contribution ba ako, Lord, para ako maging katanggap-tanggap sa iyo? And the answer of the gospel is a clear no. Fully paid. Bayad lahat. Naalala ko ho, nung kami ho ay minsan nasa isang hotel sa banquet noong Bible College na pinag-aralan namin. At for some reason, hindi ko makalimutan yung sinabi nung katabi ko. Dumating na yung pagkain, excited ako. First time kong kumain sa mamahaling hotel. Dumating yung pagkain ko. Matabang. At kinuha ko yung asin at binudbud ko. Sabi nung katabi ko, sabi niya, salt, an insult to the chef. Pag nakita doon ng chef na nilagyan mo ng asin yung niluto niya, para mo siyang ininsulto na, chef, kulang ka sa timpla. Kuha niyo. Lord, idadagdag ko sa kaligtasan ko yung pagsunod ko, yung pagsisimba ko, yung pag-offering ko, yung sacrifices ko. You're saying to God, Lord, kulang yung ginawa mo. Kulang si Jesus. It's an insult to God. Ang sabi ng Diyos, for God so loved the world, John 3:16, that He gave His only begotten Son. And then sasabihin nila, kulang. Dagdagan ko nga ng gawa ko. Dagdagan ko nga ng pagsunod ko. Dagdagan ko nga ng pagtatapat ko. Kulang si Kristo. Lord, I know na binigay mo si Jesus, binigay mo yung bugtong na anak para iligtas kami, pero tingin ko kulang, pwede ko pang i-improve. Pwede ko siguraduhin sa pamamagitan ng pagdadagdag ng gawa ko. Ito ay insulto sa Diyos. It is an offense to God. Hindi ito something na tolerable. Ay nais ko tawagin ang buong church natin na dapat ang buong JCBC, tayo bilang mga tunay na mananampalataya, we must be utterly committed in safeguarding the purity of the gospel. Maging maingat tayo. Sapagkat marami ang nagsusubok na magdagdag sa Ebanghelyo, dagdagan ng baptism, dagdagan ng pag-join sa religion, dagdagan ng ritual na panalangin, dagdagan ng sikretong pangalan, at marami silang gustong idagdag sa Ebanghelyo para maligtas ang tao. Oh, mga kapatid, mga kaibigan, sapat si Kristo. Sapat si Jesus. He is able to save them to the uttermost. Maliwanag ho ang salita ng Panginoon. Maliwanag ang pangangaral patungkol kay Jesus. Hindi malabo ang mensahe ng mga apostol. At pag tinignan natin ang preaching ng mga apostol sa Bagong Tipan, makikita ho natin that Christ is clearly presented, no addition. For example, sa Acts chapter 4, basahin lang ho natin mabilis. Sa Acts chapter 4, simulan natin sa verse 7. Acts chapter 4, verse 7. And when they had set them in the midst, they asked, by what power or by what name have you done this? Nagpagaling si Pedro at si Peter and si John. Pinagaling nila yung taong lumpo. At sila ay ngayon iniimbestigahan. By what power? Anong karapatan? Anong kapangyarihan? Saan galing? Paano nyo ginawa yan? Bakit nyo ginawa yan? Verse 8, sumagot si Peter, Peter being filled with the Holy Ghost said unto them, ye rulers of the people and elders of Israel, if we this day be examined of the good deed done to the impotent man, by what means he is made whole, be it known unto you all and to all the people of Israel, that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom he crucified, whom God raised from the dead, even by him that this man stand here before you whole. This is the stone which was set at naught of you builders, which has become the head of the corner. Neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Walang religion, walang pagsunod sa kautusan, walang baptism, ito lang ang kaligtasan. Malinaw ang presentasyon ni Kristo. Pinesent si Jesus, pinesent ang Ebanghelyo na ito lamang ang kaligtasan. That's why it's foolishness to add works to the gospel. Number 2,
Bakit foolish na dagdagan ng gawa ang gospel? Number 2, because you got saved and sealed with the Holy Spirit by faith. Sapagkat ikaw ay naligtas at sinelyuhan ng Banal na Espiritu sa pamamagitan ng pananampalataya. Now, pag ang isang tao ay tunay na sumampalataya sa Ebanghelyo, tunay siyang tumiwala kay Jesus, ang sabi ng salita ng Diyos, ang Banal na Espiritu ay dumarating, tumatahan sa kanya at siya ay sineselyuhan nito. Ephesians chapter 1 verse 13 ang sabi, in whom ye also trusted after that ye ever heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believed, ye what? Ye were sealed with that Holy Ghost of promise. Kailan daw nangyari? After you joined our church? After you obeyed the commandments? Pagkatapos mong sundin ang mga kautusan? No, after you believed the gospel of your salvation, after that you have trusted in the Lord Jesus Christ, ikaw ay sinelyuhan ng Banal na Espiritu. Ang Banal na Espiritu ay dumarating at sineselyuhan at tumatahan sa isang tunay na mananampalataya. Pagkatapos niyang manampalataya, at ngayon, nagtanong si Apostol Pablo sa mga taga-Galacia ng isang rhetorical question. Ang sabi niya sa verse 2, ang tanong niya ito, this only would I learn of you. Okay, gusto kong malaman sa inyo. Ika nga, tatanungin kita. Receive ye the Spirit by the works of the law or by the hearing of faith? Tinanggap niyo ba ang Banal na Espiritu sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan o sa pamamagitan ng pananampalataya nung marinig niyo ang Ebanghelyo? Alam ng mga taga-Galacia. Bakit? Malinaw na pinangaral sa kanilang Ebanghelyo. Hindi kautusan ang pinangaral sa kanila. Si Kristo ang pinangaral sa kanila. At nung sila'y nanampalataya kay Kristo, alam nila, doon nila natanggap ang Banal na Espiritu. Hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya, pagkatapos silang marinig ang katotohanan. Romans 10:17, so then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. So how did you get saved? How did you receive the Spirit? It is clear. The answer is clear. It is by faith. Ephesians 2:8 and 9, ang sabi, for by grace are you saved through faith, and that of yourselves, it is the gift of God. And verse 9 could not be clearer, not of works. Bakit daw? Magyayabang. Magyayabang ang tao. Kung may kinalaman ka, maniwala ho kayo. Alam natin yun. Hindi, halimbawa lang, gumawa ng cake, as in cake. Iba yung naghirap na magmasa, meron naghirap maglagay ng icing, as meron naghihirap na iayos, i-design, and naghihirap sila na ilagay sa kahon, and then nilagyan nila ng mga palamuti, pati yung kahon, and then ang trabaho mo lang, nilagay mo yung ribbon sa ibabaw. Habang pinagmamasdan mo yung cake, ako naglagay ng ribbon yan. Yun lang ang gawa mo, pero proud na proud ka. Kung meron tayong bahagi sa ating kaligtasan, meron tayong pwedeng ipagmalaki. Pero dinesign ng Diyos ang salvation in such a way that no man could boast. That's why it's grace from start to finish. It's purely grace. Upang walang sino mang magmalaki. Not of works. Kaya ang sabi ni Pablo, balik tayo sa Galatians chapter 3 verse 3, are you so foolish? Nasisiraan na ba kayo? Wala na ba talaga kayong isip? Hindi nyo makita, napaka-obvious. Having begun in the Spirit, are ye now made perfect by the flesh? Sa Tagalog, ang translation, napakahangal ba ninyo? Nagpasimula kayo sa Espiritu, ngayon ba'y nagtatapos kayo sa laman? Nagsimula kayo sa Spirit, again, paano nila natanggap ang Espiritu? By faith. Paano sila magpapatuloy? Paano sila mapeperpekto? Paano malulubos ang kanilang kaligtasan? By works? By the works of the flesh? Again, ang sagot dyan ay no. Hindi po maaari. Particularly para sa akin personally, ang Galatians chapter 3 verse 3 ang naggumawa ng napakalinaw na hindi po pwede ang doktrina ng losing salvation. Dahil maraming nagtuturo, yes, para ka maligtas, sumampalataya ka kay Jesus, pero para manatili ka naligtas, gumawa ka. Hindi pa pwede.
You began in the Spirit by faith, and it will be it throughout. Hindi nakasalalay sa gawa natin ang kaligtasan o ang pag-iingat ng ating kaligtasan. Sabi nga ni John MacArthur, if we can lose our salvation, we will. Kung pwedeng mawala ang kaligtasan, mawawala. Pwede lang mawala ang kaligtasan kung tingin mo meron kang parte dito. Pero kung ikaw ay naniniwala ng kaligtasan, sa kabuuan nito ay biyaya ng Diyos at hindi papaliya ang Diyos. Tiyak ang kaligtasan ng mga tinubos niya. Kaya nga ang sabi ni Pablo sa Romans 11 verse 6, hindi pwedeng maghalo. If by grace, then it is no more works. Otherwise, grace is no more grace. But if it is of works, then it is no more grace. Otherwise, work is no more work. It cannot be 50-50. It cannot be 80-20. It cannot be 99-1. 100% grace or 100% works. Hindi pwede yung grace by plus works. No. Pagdating sa kaligtasan, it is purely by grace alone. Kung ikaw ay nagsimula sa biyaya ng Diyos na nagligtas sa iyo, hindi ito papanatilihin ng iyong gawa, ito ay papanatilihin ng biyaya ng Panginoon. As Peter said sa mga sinulatan niya, 1 Peter chapter 1 verse 5, we are kept by the power of God. Ang kapangyarihan ng Diyos, ang biyaya ng Diyos na nag-iingat sa mga mananampalataya. Number 3, bakit foolish? Why is it foolish to add works to the gospel? Number 3, it makes perseverance through persecution a foolish thing. Ang pagpapagal, ang pagpapatuloy sa kabila ng pag-uusig ay kamangmangan. Bakit? Ang sabi ni Pablo sa verse 4, have ye suffered so many things in vain? If it be yet in vain. Sa contemporary English version ng pagkakasali na ito, have you gone through all of this for nothing? Is it all really for nothing? Wala ba talagang saysay yung pinagdaanan yung kahirapan? Ang pinagtitisan nyo pala ay yung peking ebanghelyo. Ang tinatanganan nyo pala ay ang pilipit na ebanghelyo. Ngayon, kung naaalala nyo mga kapatid, if you remember ang ating pag-aaral pag Sunday afternoon with Brother Daryl, kung gaano katinding persecution ang dinaanan ni Pablo at ng kanyang mga kasama, at hindi lang yun, nung sa first missionary journey, nasa Acts chapter 14 na tayo, at ang daming pangangaral ni Pablo sa Galatia, sa province of Galatia, at na-persecute si Pablo at yung kanyang mga kasama. At ang sabi ng salita ng Diyos, pagkatapos nilang mangaral, binalikan nila ito, yung mga mananampalataya, at sila ay in-encouraged. Sa Acts chapter 14 verse 21. Acts 14 verse 21 ang sabi, and when they had preached the gospel to that city and had taught many and returned again to Lystra and to Iconium, again Lystra, Iconium, Antioch ay bahagi ng Galatia. Verse 22, anong sabi ni Pablo? Confirming the souls of the disciples and exhorting them to continue in the faith, and that we must through what? Much tribulation enter into the kingdom of God. Hindi ho madali. Dadaan sa matinding pag-uusig, particularly ang mga mananampalataya na ito. Sila'y dumaan sa matinding pag-uusig alang-alang sa pananampalataya. At ang sabi ni Apostol Pablo sa kanila, kung ikaw ay nananampalataya sa pilipit na ebanghelyo, ang iyong pagtitiis ay walang saysay. Ang iyong pagpapagala ay walang kwenta. In-express nga ni Apostol Pablo yung dakilang concern niya sa kanila sa Galatians chapter 4 verse 11. Ang sabi ni Pablo ito, I am afraid of you. Bakit? Sobrang pangit ba nila na natatakot si Pablo? Translation, natatakot ako para sa inyo. Kinakabahan ako para sa inyo, ang sabi ni Pablo. Lest I have bestowed upon you labor in vain. Hindi palpak yung labor. Tama yung ebanghelyong pinangaral ni Pablo. Pero kung sila ay matatangay ng pilipit na ebanghelyo na ito, ang sabi ni Pablo, walang saysay yung pagpapagal ko. Naalala niyo ho, binato si Pablo, ilang beses silang pinersecute from city to city to city.
ang tinding persecution ang tiniis ni Pablo para maipangaral ng ebanghelyo sa kanila. At ang sabi ni Pablo, ako'y nangangamba na baka walang saysay yung pagpapagal ko sa inyo. Kung sila ay mananampalataya sa pilipit na ebanghelyo. Bakit? Because there is no salvation in a false gospel. Walang kaligtasan sa peking ebanghelyo. Walang kaligtasan sa faith plus works. Walang kaligtasan sa anuman na nagdadagdag sa ebanghelyo ni Kristo. Dahil totoo ang sinabi ni Jesus, no man cometh unto the Father but by me. Christ alone is the exclusive way to the Father. Magbigay lang ako ng halimbawa. Let's just say na ikaw ay nagtrabaho ng matindi at nagtrabaho ng mabigat as in physical labor na talagang pag uwi mo sa bahay, ang sakit ang katawan mo, ang sakit, ayaw mo nang bumangon kinabukasan, pero babangon ka ulit at katrabaho ka ulit dahil pinangakuan ka ng magandang bayad. At pagkatapos ng may kulang-kulang 6, 7, 8 buwan na pagtatrabaho na tiniis mo ang napakahirap, nasugatan ka, napilayan ka, nasemento ka pa. Pero tuloy lang. Dahil may pinangakong malaking bayad. Nagtiis ka. Dahil pinangakong malaking bayad. At pagdating nung bayad sa'yo, nung tinignan mo, play money. Play money. Peke. Ang sabi ni Pablo, wala bang saysay itong pagtitiis niyo? Sayang lang ba ang pagtitiis niyo? Kamangmangan ang maniwala sa pilipit na ebanghelyo, kamangmangan ang dagdagan ng ebanghelyo ni Kristo, mawawalang saysay ang lahat ng inyong pagtitiis sa ebanghelyo. Bakit? Dahil ang pinaniniwalaan niyo ay pilipit na ebanghelyo. It is foolish to add works to the gospel. Number 4 and last, dito tayo matatapos. Why is it foolish to add works to the gospel? Because of the evidence of the apostolic ministry or the ministry of the apostles. Dahil sa ebidensya ng ministeryo ng mga apostol. Pag tinignan natin ang ministeryo ng mga apostol, makikita natin na oo nga, kamangmangan, parang hindi talaga nag-iisip ang mga taong naniniwala ng faith plus works. Na dinadagdagan ng ebanghelyo. Ang sabi ni Pablo sa verse 5, Galatians chapter 3, He therefore that ministereth to you the Spirit and worketh miracles among you, doeth he it by the works of the law or by the hearing of faith? I believe ang pinupuntirya dito ni Pablo na he ay walang iba kung hindi ang kanyang sarili. Sino ba nangaral sa kanila ng ebanghelyo, tinanggap nilang banal na spirito? Si Pablo. Sino bang nakita nilang gumawa ng himala sa kanilang kalagitnaan? Si Pablo. Siya ba na nangaral sa inyo? Siya ba na gumawa ng himala sa harapan nyo? Paano niya ginawa iyon? Saan yun nakabase? Sa kanyang sariling kabanalan? Sa kanyang sariling pagsunod? O dahil sa pananampalataya niya sa ebanghelyo? For example, sa Acts chapter 14 verse 3, ang sabi ng salita ng Diyos, long time therefore abode they, yung they doon na si Paul and si Barnabas, they speaking boldly in the Lord, which gave testimony unto the word of His grace, and granted signs and wonders to be done by their hands. They saw Paul and Barnabas working signs. May mga himalang ginawa si Paul and Barnabas, at yung mga himala na yon ay patunay na sila nga ay nagdadala ng tunay na ebanghelyo. At ang tanong ni Pablo sa kanila, kami ba na nangaral sa inyo? Ano ba ang pinagbasihan nito? Saan ba nanggaling ito? Saan ito nakatungtong? Sa aming sariling kabanalan at pagsunod? O sa ebanghelyo at pananampalataya dito? Well, malinaw ho ang sagot. He therefore that ministereth to you the Spirit and worketh miracles among you, doeth he it by the works of the law or by the hearing of faith? And the answer to that is what? The hearing of faith. Ang pananampalataya na nanggagaling sa pakikinig ng ebanghelyo ni Kristo.
Kaya sila nakasaksi ng mga himala. Kaya nila narinig ang katotohanan ng Ebanghelyo ng Kristo dahil sa pananampalataya sa pagkakarinig ng Ebanghelyo ni Kristo. At ito ang pananampalataya ni Pablo, hindi yung kanyang sariling gawa, hindi yung kanyang sariling performance. Ang sabi niya sa Philippians chapter 3 verse 8, what a wonderful example ng isang tao na naligtas by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Ang sabi niya ito, Philippians 3:8, at dito tayo matatapos, yea, doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ. Lahat ng points ko, lahat ng papogi ko, lahat ng personal kong kabanalan, personal kong pagtatapat sa relihiyon, lahat ng ito'y tinuring kong dumi, that I may win Christ. Translation, lahat ng works ko, tinuring kong dumi. That I may win Christ. Mga kapatid, hindi masamang magsimba. Pero kung ito ay gagawin mong paraan para sa kaligtasan, ng paraan ng kaligtasan mo, ito ay napakasama. Dahil si Kristo lang. Si Kristo lang ang tanging daan ng kaligtasan. So give up lahat ni Pablo that I may win Christ. Hindi ka pwedeng mamangka sa dalawang ilog. Hindi mo pwedeng hawak ang kamay ng dati mong kasintahan na gawang mabuti. Susubukan mong hawakan ang kamay ni Kristo sa kabila. Hindi. You must let go that you may win Christ. Ang sabi niya sa verse 9, at yun ang ginawa ni Pablo. Verse 9, and be found in Him. Gawin mong personal. Tayo na nanampalataya sa Ebanghelyo ni Kristo, we will be found in Christ. Not having mine own righteousness. Oh, salamat sa Diyos na hindi natin ihaharap sa Panginoon. Lord, ito yung katuwiran ko. Parang nasa pintuan ka ng langit, yung iba, yun ang iniisip, nasa pintuan ka ng Lord, ito yung kabutihan ko. Tingin niyo ano mangyayari. Sapat o kapos? Lahat tayo ay kapos. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, sabi ng Biblia. And be found in Him, not having mine own righteousness, which is of the law. Hindi sa pamamagitan ng pagsunod, hindi sa pamamagitan ng kabaitan ko, but that which is through the faith of, or in Christ, the righteousness which is of God by faith. Ang katwiran na galing sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa Ebanghelyo ni Kristo. Bakit kamangmangan nadagdagan ng gawa ang Ebanghelyo? Sapagkat sa ebidensya ng ministeryo ng mga apostol. Again, meron pa tayo 5 titignan next Sunday. At nawa, dito pa lang sa 4 na ito, maging malinaw na sa atin that we as a church must be committed sa pagsisecure ng gospel, sa pangangaral ng purong ebanghelyo. At dahil kung pakiusapan ng bawat isang naririto, kung naririto ka ngayon, naririnig mo linggo-linggo si Kristo. Alam mo ang ebanghelyo. Pero hanggang ngayon, hinahaluan mo pa rin ng sarili mong gawa. Ang tingin mo pa rin, meron ka pa rin konting pag-asa sa sarili mo na, mabait naman ako, nagsisimba naman ako. Nandito nga ako ngayon, Brother Paul, kaya na pa ako nagtsatsagang makinig sa'yo. Siguro naman may points to kay Lord. Nagpe-pray naman ako gabi-gabi, hindi naman ako nakakalimot kung meron ka pa rin konting pag-asa doon. O let me encourage you. Itapon mo yan. Count it but dung. Ituring mong dumi. Dahil ang mga gawa mong ito, na titiwalaan mo, ay inilalayo ka kay Kristo. The only way that you will win Christ, the only way that you will truly embrace Christ, ay kung ikaw ay sasampalataya, o kung ituturing mong, aminin mo ang katotohanan na hindi sa pamamagitan ng iyong gawa. At depende ka lang purong-puro kay Kristo Jesus. Let's pray. O naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po
sa mga katotohanan, sa paalala ng iyong salita. At Lord, salamat sapagkat alam namin sa ganang aming sarili, hindi namin iiwan ang pagtitiwala sa aming sariling gawa. Dahil kami ay mayabang, gusto namin pagmataas ang aming mga sarili. Pero salamat sapagkat ikaw ang gumawa. Binuksan mo ang aming mga mata upang makita namin kung gaano kami kadumi, kung gaano ka-bankrupt ang aming mga sariling gawa. At salamat sapagkat pinakita mo sa amin si Kristo. Inihayag mo sa amin ang ebanghelyo ng kaligtasan at ikaw, O Diyos, ang nagbukas ng aming mga mata at nagbigay ng pananampalataya at naglapit sa amin kay Kristo. Purihin ka, Panginoon. At nawa bilang mga mananampalataya ng ebanghelyo, bilang isang iglesia na nagpapahayag ng ebanghelyo ni Kristo, turuan at tulungan mo kami na patuloy na bantayan at pakaingatan ang kapuruhan ng ebanghelyo. Lord, kami rin na nagmamakaawa kung paano ikaw ay nahabag sa amin at niligtas mo kami. Kahabagan at kaawaan mo rin ng Panginoon ng mga naririto na wala pa kay Kristo Jesus. Mula sa mga bata hanggang sa mga matatanda, Panginoon, pakita mo sa kanila na kamangmangan na tumiwala sa sarili at ang tanging pag-asa ay si Kristo lamang. Ikaw po nawa ang magligtas. At sa lahat ng ito, O Diyos, luwalhatiin mo ang iyong dakilang pangalan at tulungan mo kaming mamuhay ng isang buhay na nagiging palamuti sa ebanghelyo ng aming Panginoong Hesukristo. Salamat po. Dalangin namin ito lahat sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Stay po tayong lahat. Tayo po umawit ng ating pangwakas na awit. Tayo po imawit. Awitin po natin In Christ Alone. Christ alone, I always found. He is my light, my strength, my song, this cornerstone, this solid ground, firm to the fiercest round and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are still, when striving cease, my comforter, my all in all. Here in the love of Christ I stand. In Christ alone, Lord took on flesh, fullness of God in endless pain, His gift of love and righteousness, scorned by the ones He came to save, till on that cross as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin on Him was laid, here in the den of Christ I live. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. Salamat po sa bawat isang naririto, maging sa ating mga kasama online. And again, I would like to encourage everyone. Balikan natin ang mga salita ng Diyos natin na pag-aralan at pagbulayan natin ng mga katotohanan ito. Patuloy na magkaroon ng epekto sa ating pamumuhay sa araw-araw. At sa ating paghiwa-hiwalay, nawa ang pagmamahal ng ating Ama, ang biyaya ng ating Panginoong Jesus, at ang presensya ng Banal na Espiritu sa bawat isa sa atin. Patuloy tayong maging maliwanag na ilaw at maalat na asin sa man tayo nilagay ng Panginoon. God bless po. Magandang tanghali. Dito nagtatapos ang ating gawain ng pagsamba. We're now dismissed.